Hindi lang talaga ito simpleng away between Digong and Marcos Jr. Siguro karamihan sa atin hindi na nagulat na darating sa puntong ito. Yung tipong sila talaga yung magkakagatan, sila yung maglalabasan ng kanilang baho, at sila yung magbabatakan sa mga sarili nila pababa. Yan po ang nangyayari ngayon between the Marcoses and the Dutertes. Siyempre kasali dyan si Romualdez, favoring the Marcos side. Alam niyo naman. Napakatindi nung bantang yon or nung pahayag na yon ni Digong na kung nga ay nasa narcolist etong si Duterte, si Marcos Jr. Noong etong si Digong ay mayor pa. Mantakin nyo noong mayor pa. At anong ginagawa ng PIDEA? Bakit pinakikita sa iyo ang listahan or ang narcolist? Eh di ba dapat yung mga ganyang listahan ay hindi pwedeng ilabas sa mga local officials, sa mga local government unit? Anyway, kung ano man. Tingnan natin itong pahayag na ito ni Romualdez. Meron po siyang banat naman sa mga Duterte dahil nga sa pag-aakusan netong si Digong kay Marcos Jr. Budol-budol stories. Yung mga istorya daw ni Digong ay puro lang gawa-gawa. Budol-budol. Kung babalikan po natin, mukhang may katotohanan. Gawa-gawa na mga istorya. Gawa-gawang mga istorya madalas ang lumalabas sa bibig ni Digong. Walang katotohanan, sanay na sanay mambudol, at nako, ay hindi naman dyan exempted etong nasa Malacanang dahil pareho naman po kayong nambubudol. Ang totoong nakakaalam kung talagang nasa narcolist dati ang nasa Malacanang ngayon ay syempre ang PIDEA. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, talaga bang aamin ang PIDEA na ganun nga? So, hindi mo pa rin malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo sa hindi. Pero ang sa akin, nako, parehong nagsasabi ng or parehong sinungaling itong mga ito ang mga Duterte at ang mga Marcos. Parehong ang intensyon ay utuin, mambudol sa mga kababayan natin para sila ay manatili sa pwesto. Tigilan na daw ito. Yan ang mariin na sinabi natong si Martin Romualdez. Parang may paghahamon. Hinamon ni House Speaker Martin Romualdez ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Pati na rin syempre yung si Pulong Duterte na maglabas ng ebidensya, mga aligasyon ng kanilang ipinupukol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, pukulan na. Pukulan time is real. Yan po ang totoong nangyayari ngayon. Makakatiis ba etong si Marcos? Siya ba ay hindi patitinag sa kanya ng pagsuporta sa mga Duterte? Titignan natin yan. Yan po ang mas exciting na part, di ba? Dahil nakikita ko, nagkukunwari pa rin etong si Amy Marcos dahil gusto niyang isalba kuno nasa unat sa pool ay wala naman talaga yung unity team. Okay, gusto daw niyang isalba. Isalba niyo po ang sarili niyo, Amy Marcos. Yun yung nakakatawa. Totoo nga bang nasa narcolist? Meron kasing inalabas ngayon merong article dito tungkol nga sa kuno ay wala naman talaga daw, never in our watch list or narcolist si Marcos Jr. Ito po ang pahayag ng PIDEA. Katulad ng sinabi ko, wala naman talaga aamin Sino bang aamin na, sige, siguro tama yung sinabi ni Romualdez na kung may ebidensya itong mga Duterte, naku baka meron nga, no? Mas exciting. Lalong magiging exciting dahil hindi naman siguro papayag itong Malacanang na hindi sila balikan. Ang totoo niyan, matagal na atang binabalikan ng Malacanang ng kampo ni Marcos Jr. itong mga Duterte. Matagal na atang plano itong nangyayaring gulo na ito. At mukhang hindi yan na ulinigan, hindi yan nakilikinita ni Digong. Kaya ang nangyayari ngayon, mukhang magiging kawawa dito ay ang mga Duterte. Dahil obvious ba na ang nasa power ngayon ay ang mga Marcos? So sino ang magiging kawawa? Natural. Kayo na wala na sa pwesto or etong si Digong na wala na sa pwesto. Tignan natin, the Philippine Drug Enforcement Agency clarified on Monday, January 29, that President Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte
claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Ang katanungan ko kasi dito, okay, ano yun? Kasabwat ni Digong noong mayor pa siya ang PIDEA, pinakitaan nung listahan na yan. Sabi nga ng mga netizens, ulitin ko baka daw inabisuhan si Digong. Kaya pinakita yung listahan na, hey, eto yung mga kakompetensya mo. Kaya mag-ingat ka. Baka ganon. Good luck.